Oh, si Rodriguez, kandidato ko ha? Yes! Dahil wala ng oposisyon. Maraming nagpo-post during na oposisyon and wala naman tunay na oposisyon. What about, sir, yung mga sa Liberal Party, sir? Do you consider them opposition or not? Do you? Do you? Oh, sir, what about... If I can make enough alliances, we'll do away with resolution number 1 authorizing liquidation by certification. Mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez. Mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan ho natin. Galing, galing. Ayun na nga ho mga kababayan, mismo ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtaas sa kamay nitong si Attorney Vic Rodriguez. Pero bago ho natin panoorin ang interview nitong si Attorney Vic dyan sa mga media, sa Manila Hotel, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Pasadaan ho muna natin yung ibang mga maiinit na kaganapan sa social media bago ho natin panoorin ang buong interview niya yan nitong si Attorney Vic Rodriguez. Unahin na ho muna natin itong pagpa-file ng COC nitong si Pastor Apollo Kibuloy para senador sa 2025 midterm election. Tayo naman nung kasi sa PH Update, kagaya ng sinabi natin sa ating mga naunang video, kung sino yung mga susuportahan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ikakampanya rin ho natin dito sa PH Update. Kayo ho, anong masasabi nyo sa pagpa-file na yan nitong si Pastor Apollo Kibuloy? Iwan nyo na ho dyan sa comment section. Ito na nga ho mga kababayan, ang pinaka-aabangan at pinaka-aasam ng ating mga kababayan na nakasubaybay dito kay Attorney Vic Rodriguez. Nag-hi na ho ng COC. Itong si Attorney Vic Rodriguez dyan sa Manila Hotel ngayong hapon. No? Mamaya ho, papanoorin ho natin ang kanyang interview. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong si Lakay Deo Macalma, fake news ka sir, fake news. Galing na ho mismo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na natatakbo lang ho daw siya ng pagka-mayor dyan sa Davao City at hindi daw siya tatakbo ng senador. Ito, Kaibigan, hindi ako pwede tumakbo ng senador. Mayor na siguro ako ng siyudad ng Davao. Doon ako nag-umpisa at baka doon ako matapos. Ayun. Malinaw ha yung bubuit nitong si Kadeo Macalma, fake news ho. Ayan o mga kababayan, yan o mga ibang mga larawan nakita natin sa social media. Itong si Attorney, kalimutan natin ang pangalan nitong si Attorney. So siya o nag-file ng COC para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito naman o mga kababayan, ang video nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan tinataas ho niya ang kamay nitong si Attorney Vic Rodriguez. Pakinggan mo natin ang sasabihin na Tatay Digong dito. Oh, si Rodriguez, kandidato ko ha? Yes! Palakpakan ho tayo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na ho mismo ang nagtaas sa kamay nitong si Attorney Vic Rodriguez. Kaya talagang susuportahan ho natin yan all the way. Itong si Attorney Vic Rodriguez. Congressman Rodante Marcoleta, balita ho natin, nandyan pa rin sa Manila Hotel itong si Kong Dante para sa pagtataas ng kamay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya. Hihintayin din ho natin yan, pero unahin na ho muna natin mga kababayan itong naging interview nitong si Attorney Vic Rodriguez sa mga media dyan sa Comelec. Ayos. Pati yung bowler niya, no, Duterte. Gusto ko natin magkaganyan. Pero pa kayang ganyan si Madam Pamela. No? Ayos. Yung mga paloko-lokong mga reporter dyan, hinay-hinay ho kayo. Hindi ho kayo basta-basta pwedeng magtanong ng kung ano-ano dyan sa mama na. Pasosoplak ho kayo. Pakinggan natin. Game. Attorney Vic. Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat kanang korupsyon at higit pang korupsyon, kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kung kaya nadinig ko
at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan ang tunay na oposisyon. Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Ipagpapatuloy ko ang mga advokasya ng hakbang ng maisog, calling for transparency, accountability, peace and security in governance. Wag ho nating kalimutan kung sino ang nasa likod ng maisog. Wag ho nating kalimutan. By the way, meron din ho palang breaking news. Hindi ho natin lang kung kumpirmado na to itong si Willie Revillame tatakbo din daw ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Grabe, ayos yan. Game. At bagamat mabigat ang landas na tatahakin, panatag po ang aking kalooban na higit na mas nakararaming Pilipino ang kasama ko dahil alam ko kayo ay pagod na sa korupsyon, sa droga at marami pang korupsyon. Kaya't halina, samahan po niyo ko tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino people. Let's not give up on our fight against corruption. Thank you very much. Saludo. Napakaganda, napakaikli, pero napakasiksik noong talumpati na yon itong si Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho natin. Nailatag ho niya ng maayos kung ano nga ba ang kanyang mga advokasya, ang kanyang isusulong diyan sa Senado, no? Yung tawag dito, yung isinusulong ng hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace, security. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Ayos. Saludo kay Atty. Vic Rodriguez. Suportahan ho natin to mga kababayan. Itong mama na to talaga hong makakapaghatid ng tunay at ramdam na pagbabago sa ating bansa. Yun ang sinisigurado ho natin dito sa PH Update. At hindi ho basta-basta magpapakaaso yan kung kani-kanino. Hindi ho yan basta-basta pwedeng kontrolin ng mga politiko ngayon dyan sa Malacanang, dyan sa House of Representatives. Okay? Suportahan ho natin itong si Atty. Vic. Game. Tuloy. Thank you, sir. Q&A tayo, Are Q&A. there questions from the media? Yeah. Go ahead. Inquire.net, Damihan nyo, John. Sir, good afternoon Good po. afternoon. Sir, earlier I picked up you said that you represent the real opposition The real ang tunay na oposisyon. as opposed Correct. to whom po, sir? Dahil wala ng oposisyon. Maraming nagpo-post during na oposisyon and wala naman tunay na oposisyon. What about, sir, yung mga sa Liberal Party, sir? Do you consider Oh. them opposition or not? Do you? Do you? No, sir. What about... Wag, sabi ko na, di ba, nag-warning na ako sa mga media na magtatanong. Ha? Nag-warning na ako. Anong tawag nitong si Leila de Lima dito kay Marcos Jr.? Blessing. Liberal Party ho yun. Hinay naman ho kayo kasi sa pagbanat. Masusoplak ho kayo niyang ni Atty. Vic Rodriguez. Di pwede yung ganyan. Sa tingin mo, opposition pa ba itong Liberal Party? Ano bang ginawa ng administrasyon para dyan sa Liberal Party? Gusto mo iisa-isahin natin kung ano yung nakuha nilang benepisyo dito sa administrasyon na to? Sa tingin mo, mag-iingay ang Liberal Party dito sa administrasyon na to? Loko-loko ka ba, sir? In our present day and setting, do you consider anyone an opposition now? Bira kasi ng bira eh. Thank you, Utata ka tuloy. Okay. Sandra Aguinaldo, GMA7. Hi, attorney. Apo. Hi, Sandra. Ngayon po na sabi nyo nga parang kayo Saludo, yung Atty. Vic. representative Saludo. Grabe, galing. opposition. Pero po Galing. kayong, Yun ang highlight ng buong video natin. Yun ang highlight ng buong video natin. Noong ibinalik nitong si Atty. Vic Rodriguez yung tanong doon sa media na yon, hindi man tinanong kung ano mga plataforma mo, Atty. Vic. Di ba? Yung mga accomplishment mo bilang executive secretary, hindi ho tinanong.
Binanatan mo kaagad. Rene-representa nyo ang yung opposition. Also yung Liberal Party, di na opposition. Binilig doon sa reporter tanong, di nakasagot. Kaya nga ba sinasabi natin? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit nung di pa natin na-meet, nakilala yung third floor at itong si Attorney Vic, hindi yun natin kilala. Pero isa ho ang PH update sa mga nagsusulong at nakikita natin na pwede siyang maging senador sa mga susunod na panahon. Wala pa ho, hindi pa nagma-issue Pampanga, hindi pa ho natin nakita yung mga individual na yan. Isa ho tayo sa talagang nakasubaybay dito kay Attorney Vic Rodriguez. Nasaksihan while you were in Malacanang na katiwalian, ayon nga po sa sinabi nyo na yung advocacy nyo to fight corruption. Saludo. Willing po ba kayo na isiwalat yon sa publiko? You covered Madam, bili ka ng libro. Siniwalat na lahat ng nalalaman ni Attorney Vic. Siguro yung iba yung matitindi talaga, hindi pa lumabas. Pero nandun na ho. Nandito ho. Teka lang ha. Nandito. Sino yung nagtanong? Doon sa nagtanong, bili ho kayo para malaman nyo. Na nga ba sinasabi natin, sumusugod kayo sa digmaan wala kayong kabala-bala. us during the campaign, Sandra. And I think in the earlier part of my stint in the cabinet as the executive secretary. And probably by now, most of you, if not all of you, know the reason why I have to leave the cabinet. Dahil sabi ko nga doon sa pahayag ko sa interview before, ang direksyon namin simula ng aking sinamahan ng kampanyang huli ay patungo sa good governance at to temper the greed and to temper the corruption. At nakita ko na kabaliktaran yung aking na-witness, Sandra. Napakaraming counterflow at iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung to temper the greed, to temper the corruption. At the second question, please. The other one. Sino po? Meron pa pong tanong? Yeah, Meron pa, wala na. ABS-CBN. Yeah. Good afternoon, sir. Galing ni Attorney Attorney Vic, ano lang, para lang ma-disabuse yung mind ng mga nakakita. Can you explain to us yung closed fist post nyo kanina while you were presenting that? Kasi that's very identifiable to the former president. Yeah, because we share the same position when it comes to the opposing the attempt to amend, revise our Constitution. And as you know, magkasama kami ni Pangulong Duterte sa hakbang ng maisog at ang aming ang isinusulong ay ang isang gobyernong may transparency, accountability, peace, and security. And just before I go here, I was endorsed by President Duterte as among his candidates, but I'm not running under PDP. Okay. So it's a personal endorsement of the former president? Well, I guess so, yeah. Pero mabigat ho yun mabigat ho yun. Yung tipong hindi ka kasama sa PDP pero isa ka sa mga i-endorso. Kagaya dito kay Congressman Marcoleta. Yung mga nasa PDP, given na yun. Kasama sila sa partido. Talagang i-endorso at i-endorso sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero itong mga independent candidate na to, tapos talagang nagpunta pa ng Maynila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para lamang itaas ang kamay nitong mga kandidato na to, magpakita ng suporta dito sa mga kandidato na to. Iba ang ibig sabihin nun. No, talagang naniniwala si Tatay Digong sa prinsipyo nitong mama na to. It's a personal endorsement by President Duterte and I do not know what lies ahead. Probably I'm open to being adopted by any political party. Sir, just one last. If and when it happens, you will be elected as a senator. What role are you going to play, or what role are you going to adopt inside the chamber? Will you be part of the so-called opposition? Are you going to expose what you've seen when you were still inside the cabinet? Not only what I have seen when I was inside the cabinet, but I think the more important thing that we should all oppose, whether elected or not, whether ordinary Filipino, sa tingin ko, dito magkakasundo tayong lahat. Yung talamak na korupsyon, talamak na korupsyon, at higit pang talamak na korupsyon. And when I will be blessed by the mandate of the Filipino people, this is the role that I'll be playing. And if I have a way
If I can make enough alliances, we'll do away with resolution number 1 authorizing liquidation by certification. Mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez. Mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan ho natin. Galing, galing. And would that be, is it also safe to say that if you are going to be allied with, for example, with the majority bloc, you will try to get the Senate Blue Ribbon Committee? I will never be allied with the majority bloc. I am running because I took up the challenge to lead the real opposition. Wala. Okay, Ian from philstar.com. Makipasa lang po ng microphone sa likod. Salamat. Attorney, to clarify lang, how would you define what you're saying na real opposition na magiging kayo, if ever? Para lang po malinaw. Malinaw naman sa mga kababayan natin, iyan, ano? Malinaw sa kababayan natin na walang nagsasalita sa gitna ng kaliwat kanan, talamak na korupsyon, laganap na droga at kriminalidad. And I think all elective positions, lahat ng mga elective post at yung mga nahalal in the current Congress, whether Senate or House of Representatives, duty bound sila na pangalagaan ang interes ng Pilipino, hindi ng iisang partido, hindi ng kung sinong politiko, at higit sa lahat, hindi ang interes ng mga oligarko. One last question from Rappler, Dwight. Sir, you say you're fighting corruption. What can you say lang to people who might get the impression that it might be contradictory kasi you're now allied with a former president whose administration was also plagued with allegations of corruption? And to follow na rin, ano yung masasabi nyo sa ongoing congressional investigation patungkol sa mga supposed anomalies na nangyari sa nakaraang administrasyon? Yung korupsyon, hindi yan inimbento ng kasalukuyang administration. Hindi rin yan inimbento ng administration ni Pangulong Duterte and the administrations before him. But ibang usapan na lalo mo pang palalain ang korupsyon sa iyong termino. As to your next question, what is mine? What is your view of the current congressional investigation that deals with the supposed anomalies that took place under the presidency of of Rodrigo Duterte? Let the axe fall where it may. And I think even President Duterte is very, very emphatic about it. If you have something against him, file it in the case within the jurisdiction of the Philippines. Ma'am, last question. Sir, last question lang. Ano po yung current relationship nyo with President Bongbong Marcos? When was the last time you talked? Does he know that you're running? No. Hindi na kami nakakapag-usap ni Pangulong Marcos. Ang huling usapan namin, I think, September of 2022. At hindi ko kinakailangan magpaalam kahit kaninong politiko sa aking desisyon na katawanin ang tunay na oposisyon at ang interes ng mamamayang Pilipino. $14 seconds. Opo. Okay na. Sige. Thank you, sir, for the photo op. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin nyo ho yung live feed kaugnay dito sa interview netong si Atty. Vic Rodriguez pagkatapos ho niya ng mag-file ng kanyang COC. Sa inyong lahat at medyo nag-delay lang ang traffic. Alam ko kayo nagmarcha pa. Nais ko sana kayong samahan, subalit yung schedule pabago-bago. At kaya naman magkakasama pa rin tayo ngayong hapon dito. Ako ho ay formal lang nakapag-file ang aking kandidatura at ako po ay opisyal at formal na rin. Ako ay opisyal at formal na ring aplikante po ninyo pagka-senador. Yes! Narinig ko po ang inyong mga sigaw. Sayang, hindi ho tayo nakapunta. Laki ng panghihinayang natin, dapat nagpunta ho tayo. Sa bagay, di pa naman, nag-uumpisa pa lang ho laban eh. Pupunta ho tayo pagkakalagitnaan eh. Malapit na.
narinig ko po yung inyong pakiusap, narinig ko po yung inyong hiling na aking pamunuan ang tunay na oposisyon na siyang magsisiwalat sa kaliwat kanang katiwalian, korupsyon, droga at kriminalidad. Subalit, hindi ko po kayang ako lang mag-isa sa lakbaying ito. Kaya po tayo magkakasama, kinakailangan ko po ang inyong aktibong suporta at aktibong tulong dito sa napakabigat na laban. Alam ko rin na pagod na ho kayo sa korupsyon at higit pang korupsyon. Kawawa po yung mga kabataan at yung ating kinabukasan kung patuloy po nating hahayaan na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kaya po, inaanyayaan ko kayo, magsama-sama po tayo, halina't tumungo tayo doon sa good governance at ipagpatuloy natin yung war on corruption. Importante ho itong midterm election, ating singilin ang mga kalapisan ng kasalukuyang administrasyon, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ating silang singilin at panagutin, nasaan yung 500 billion pesos na sinasabi ninyo flood control funds? Nasaan yung ipinagmamalaki ninyong 5,500 flood control programs? Bakit sa tuwing umuulan, dumating ang bagyong Karina, sinigundahan ni bagyong Enteng, ano po ang nangyari? Ang malaking bahagi ng Luzon, ang malaking bahagi, kundi buong bahagi ng Metro Manila ay nalubog sa baha. Hindi ho ba kayo napapagod sa ganitong uri ng pamumuhay? Hindi ka pa tapos maglinis ng putik at tubig ulan na pumasok sa iyong bahay, meron na naman putik at tubig ulan uli na dala ng ulan, dala ng bagyo, dala ng habagat. Ito talagang video na to, talagang solido ho ito kay Attorney Vic Rodriguez kasi hindi niyo naman ho siya laging nakikita sa media, di ho siya laging merong interview sa media, kaya kung kaya ho nating kumbaga ituon yung isang video, ilaan yung isang video dito kay Attorney Vic, dito sa video na to, ibibigay ho natin sa kanya lahat ng oras para mas maintindihan ng ating mga kababayan ang pinanggagalingan nitong si Attorney Vic Rodriguez. At wala ho tayong maraming dito, wala ho tayong maraming singit, higa. Hayaan lang ho natin magsalita itong si Attorney Vic para maintindihan ma-deliver niya ng maayos yung mensahe niya sa ating mga kababayan na hindi pa nakakakilala dito kay Attorney Vic Rodriguez. Subalit ito po ang katotohanan, hindi po kasi nila ipinatupad yung totoong flood control programs at hindi po nila tinustos para sa benepisyo ng mamamayang Pilipino ang flood control funds. At kung sakasakali po maging matagumpay tayo sa labang ito, sisikapin ko po, unang-una, dalhin natin ang war on corruption sa Senado at sisikapin ko pong maipabasura ang resolution number 10 kung saan nagpapahintulot ng liquidation by certification o kung saan po. Saludo. Yun lang mga kababayan, masaya na tayo. Yung batas lang na yun, maayos yung liquidation by certification na yun. Sobrang masaya na ho tayo dun. Yung pera ng bawat... Alam nyo, kung matrabaho ni Attorney Vic yun sa loob ng 3 taon, dinaig pa ho niya yung dekada nang nagtagal dyan sa Senado sa kanyang mga doon sa trabahong gagawin niya na yun. Magawa lang matanggal lang yan liquidation by certification na yan Yung kung gaano katagal tatrabahuhin ng ating mga bagong senador yung liquidation by certification na yan. Dinaig pa ho nila itong si Soto, itong si Vanguard, itong si Lacson. At lahat ng nag-e-epal ngayong mga panahon na to. Kung saan po yung pera ng bawat senador ay basta na lamang po nilang pipirmahan at wala nang tanungan pa kung saan napunta at kung paano ginastos. Ito po ay pera ninyo
ito po ay pera ng Pilipino, kaya wag po natin silang Grabe, napakaganda nung ano na yun. Ang ganda nung advokasya na yun nitong si Attorney Vic Rodriguez. Panigurado. Pagka narinig ho ng ating naintindihan ng ating mga kababayan itong liquidation by certification na to, talagang mawawala na ho yan. Malapit nang matapos ang kaligayahan ng piyesta, ang Pasko ng mga walang yang crocodile dyan sa House of Representatives. Kasi pagka itong issue na to, lumabas ngayong panahon ng eleksyon, naku po, yari sila. Yari na yung party-party nitong mga crocodile dyan sa House of Representatives. Kaya ang magpatuloy sa kanilang baluktot na pamunuan. Yun lamang po, maraming salamat at samahan po ninyo ako. As I have said inside the COMELEC tent, let us not give up on our nation. Let us not give up on our country. Let us not give up on the Filipino people. Let us not give up on our fight and our war on corruption. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino at mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay itong si Atty. Siya ho ang mukha ng maisog ngayong mga panahon na to. Si Atty. Vic ang mukha ng hakbang ng maisog ngayong mga panahon. Mga kasama! Natinig po ni... Grabe. Saludo kay Atty. Vic, saludo. Ang dami nating narinig. Ang daming nag-file ng kanilang COC mula nung nakaraang linggo hanggang ngayong huling araw ng pagpa-file ng COC. Ngayon lang ho natin narinig yung liquidation by certification na yan. Ngayon lang. Liquidation by certification, dapat may receipt. Sige po, lahat po ng mga media, vloggers, mainstream media, bukas po ang hapag kung sino po yung gustong magtanong. Ayan. Okay kayo dyan, vloggers dito. Okay kayo rito, okay kayo. Pwede po magkasara ka. Ilalabas po natin ito, mga kapatid, na mga media, ha? Mga bata. Ako na lang yun nasa harap ko. Ako na lang ako para makakasalik ko. Uy! Huwag na lang yan siguro. Formal na ninyong aplikante sa pagkasenador. Sir, ano pong napag-usapan niyo po ni former President Duterte po when you asked for his blessing po ba? Or you had meetings? Nag-uusap kami, palagi naman kaming nagkikita at nag-uusap dito. At siyempre, dating Pangulo yan, hindi mo rin naman matatawaran yung pagmamahal sa bansa, sa Pilipino. Hindi may iwasan pag-usapan ang mga kasalukuyang kaganapan sa bansa, yung palalang issue ng korupsyon, at siyempre hindi rin may pag-usapan ng politika sapagkat as we all know, today is the last day to find the candidacy for all elected positions for the midterm. Sir, among the criticisms daw, sir, ay parang sabi niyo po na mag-run kayo under an anti-corruption platform, pero may mga corruption allegations din daw po kay former President Rodrigo Duterte. Paano po ito? Hindi naman si Pangulong Duterte nag-invento ng korupsyon. At lahat ng administration before it ay may issue ng administration. At ang sinasabi ko, I'm running to fight corruption and bring war on corruption in the halls of the Senate. Itong kasalukuyang nagaganap. Ikaw, masaya ka ba sa paglustay ng gobyernong ito ng pera na maya umulan lamang ng malakas ay binabaha? Yun ang aming dala-dala ngayon dito ng plataforma. Kami iikot sa habang mga issue upang dalhin yung mga totoong issue sa ating mga kababayan. Kinakailangan malaman natin kung anong nakataya dito sa midterm election. Hindi tayo papayag na dapat tahimik lamang sapagkat alam mo ninyo what is at stake for the country in this midterm election. If we will allow them
magpapatuloy lalo with impunity ang korupsyon, at for the immediate term, we might see, God forbid, a transitioning of the form of government from presidential to parliament. And for the long term, the real purpose is to keep themselves in power in perpetuity. I do not want that, many Filipinos do not want that, and we will oppose it. Attorney Vic, pwede nyo pakiisa-isa kung ano mga korupsyon nakikita na ngayon sa Marcos administration? Unahin natin yung flood control programs. Hindi natin pwedeng palagpasin yun sapagkat napakalaki ang impact noon sa ekonomiya. Tuwing babaha na lamang, tuwing uulan ng malakas, magdedeklara na walang pasok sa opisina, walang pasok sa eskwela. Just imagine, put numbers into that, kung ilang bilyong piso ang nangyayari at ilang daang bilyong piso din ang kanilang linulustay sinisingil sa administration ito. At sa lahat naman ng uring manggagawa na walang magawa kundi sa pilitang bawasan sa tuwing sahod yung inyong tuition sa PhilHealth, hindi rin dapat pakialaman yung 89.9 billion unutilized. It's not an excess fund, it's unutilized funds ng PhilHealth. Bakit nila ginagawa at ginagalaw ang pera ng PhilHealth? Simple, to fund yung unprogrammed appropriations. Mga kababayan, ang unprogrammed appropriations ang bagong anyo, bagong pangalan ng Congressional Pork Barrel. Wag ho tayong pumayag dyan. Sir, are you in speaking terms with the President? For the record lang, sir. No. I have not spoken to the President for quite a while now. How many years would you say, sir? I think 2 years. 2 years. Sir, just last question for me. If you win in the Senate, sir, magagamit niyo po ba yung mga information na nakuha niyo po when you were ES to, investigate? Or not only that, but the information that are being suppressed but somehow are managed to get out into the consciousness of the public. That's why in Hakbang ng Maisog, we demand for transparency, accountability, peace, and security. You cannot have a government and a governance without transparency and without accountability. Ano po take nyo sa liquidation by certification? That should be scrapped. And kung sakasakaling pala rin tayo at bigyan ng mandato ng sambayan ng Pilipino, I will work and put... Ayos yung liquidation by certification na yun. Okay yun. Attorney Vic, saludo. Grabe, ayos yun, for ayos the yun. scrapping of resolution number 10 Basura na yan. that allows, permit, and legalize yung liquidation by mere certification. Sir, may idea po ba kayo kung si former President Rodrigo Duterte ay tatakbo na bilang senador? Kasi He already filed as mayor. And we were together, naghiwalay lang kami, mga 2:30. I do not know what time is it today now. But settled siya as mayor. Well, the President Duterte, he keeps his cards very, very close to his chest at siya lang ang nakakaalam kung ano yung ace up on his sleeve. Sir, nabanggit ko kanina you're no longer on speaking terms with President. Matagal na yun. Pero kung ma-elect man kayo, sir, will you support mga programs ng admin kung sakali? Basta't mabuti yung programa ng administration, basta't ito ay hindi papunta sa korupsyon that will lead us to perdition, I will support any administration. But if it's blatantly corrupt and obviously leads to perdition ng sambayan ng Pilipinas, lalabanan ko yan up to my last breath. What kind of opposition will you be, Attorney Vic Rodriguez? I will be a very, very constructive opposition. And I will always side with the Filipino people. As I have said inside when I was filing, I have decided to file as an independent upang to symbolize and to recognize that my only... Pagka yun hong tanong, medyo maganda yung tanong, ibig sabihin, ano ho yan? Mga tropa natin. Pero pagka yung tanong, ampaw na hindi natin mawari kung ano yung tanong. Sigurado mainstream media yan. Tropa yan, tropa. Is the Republic of the Philippines and my party mates and allies are the Filipino people. Sir, ano po mas, ang bubuhagin niyo po ba ang provincial rate? Ang provincial rate po. Provincial rate. Provincial rate. Bubuwagin niyo daw po. Ano po masasabi niyo sa provincial rate yan? Provincial rate? We have to make may mga mechanism. We have to hear them first. Wala tayong magagawa
ay maraming proposal, but wait is your side. We'll listen to them. Okay? Sir, kasama niyo ba si former Presidente ng Philippines? Hindi ko alam kung makakaabot pa siya rito, but we were together dito sa, we had lunch kanina. Kaya lang ang daming, sa Manila, nandito siya. Kasama kami. Hindi niyo po kasama nag-file ng... Naku, ang daming nakapila sa kanya doon sa venue kung saan kami nagkita, yung mga nais siyang makausap at nais magpa-endorso sa PDP. Attorney Vic, will Miss Cathy Binag and Attorney Glenn Chong raise your hands or ano po, kakampanya po kayo? Nasa likod niyo po sila. Oh, Miss Cathy Binag and Glenn Chong. Yeah, the fact that they're here and wearing black, I think malinaw na sila ay tutulong at isusulong ang ating kampanya at tayo ikakampanya. Ayun na nga mga kababayan, nandiyan na yung si Ma'am Cathy Binag, no. Malupit, nantindi na support na pinapakita ng ating mga kababayan dito kay Atty. Vic Rodriguez. Maging itong si Atty. Glenn Chong, nandyan din. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-uumpisa na tayo yung mga kababayan ho natin dyan. Ipangampanya ho natin itong si Atty. Vic, Congressman Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, sino pa ba? Itong si Senator Christopher Bongo, yan si Ipe, yan si Atty. Jimmy Bondoc, Congressman Marcoleta, at saka itong si Atty. Vic. Yun ho kasi mga yun. Iba, artista, yung iba, senador. Kaya meron nung kumbaga, medyo malakas sa tao. Itong si Kong Dante at itong si Congressman itong si Atty. Vic at si Kong Dante, hindi ho sila masyadong, kumbaga, yung awareness. Si Kong Dante awareness, kasi tumakbo na yan last election, di ba? Umatras lang. Pero itong si Atty. Vic, yun lang ho talaga, awareness. Pero base doon sa kung paano niya ilatag ang kanyang kandidatura, ang kanyang plataforma, for sure, sigurado, pagka narinig yan ng ating mga kababayan, masisingil naman ho natin yung mama na yan pagka hindi niya ginawa yung mga pinangako niya na yan. Recorded ho lahat yan, ibabalik ho natin lahat. Lahat naman ho sila lahat ng mga nangako na yan, kung ano-ano yung mga pinangako nila, di ba? Pagka ho naging senador yung mga yan, ibabalik ho natin sila. Akala kong unahin natin yung liquidation by certification. Kasi yun ang ginagamit ng mga crocodile dyan sa House of Representatives para ponduhan yung kanilang mga kabalbalan, yung kanilang mga kapritsyo, yung kanilang mga kung ano-anong bruloloy sa katawan. Malamang sa malamang, galing MOOE ang mga yan Kasi yun, liquidation by certification, kahit hindi mo pinambili ng ganyan, pagka sinabi mo yung 1 milyon, pinambili ko yan ng ganito, ganyan, ito pirma nitong si Congressman, wala na akong problema. Kahit pinambili yan ng Pitik Philip, pinambili ng Rolex, wala ko kayong pakialam, wala ko tayong magagawa doon. As always, maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.